Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1, Unit 12 pa rin tayo and nasa application part na tayo. Let's start with 말하기 speaking. 사배 구천 씨와 라흐만 씨가 육아 계획을 이야기해요. 다음과 같이 이야기해보세요. So sabi, si Miss Kuchon daw at si Mr. Rahman ay nag-uusap about sa plano nila sa vacation. Okay, yuga, kewek, vacation, yuga. And then kewek is plan. Okay, so tingnan daw natin yung conversation. So sabi ni Guchon, 이번 휴가에 뭐 할 거예요? Anong gagawin mo itong darating na bakasyon? Sabi ni Raman, 부산에 여행을 갈 거예요. Pupunta ako ng Busan. Okay, I'll go on a trip to Busan. Yun yung sabi niya. So, 여행을 trip 갈 거예요. Will go. Saan daw? To Busan. Yan. So, I will go on a trip to Busan. Sumagot si Gochon. 그래요? 거기에서 뭐 할 거예요? Ganun ba? Anong gagawin mo doon? Sagot ulit si Rahman. 바다에서 수영도 하고 사진도 찍을 거예요. So, sabi niya, mag-swimming ako sa dagat at saka mag-take din ako ng mga pictures. Ayan. Okay, kukuha din ako ng mga litrato. So, lahat yan is naka-future kasi nga, plano pa lang or hindi pa nangyayari. So, ito yung mga ginamit sa conversation natin, no? 부산에 여행을 가다, 부산에 여행을 갈 거예요. Tapos, 바다에서 수영을 하다, naging 바다에서 수영도 하고, yan, 사진도 찍을 거예요. Yan, siya, no? So, ngayon, papalitan natin. Gagawin na natin yung nasa number 2. So, ulitin natin. Sabi ni Kuchon, 이번 휴가에 뭐 할 거예요? What will you do this coming vacation? Ang sagot na ngayon ni Rahman, 강원도에 가다 magiging 강원도에 갈 거예요. Yan. So, yung second, baguhin natin, no? Yung number 2 natin, ito na siya. So, yung sagot na ni Rahman this time is 강원도에 갈 거예요. 갈 거예요. Yan. Tapos, Kuchon, 그래요. 거기에서 뭐 할 거예요? Ganun ba? Anong gagawin mo doon? Sagot na ngayon ni Rahman, 등산도, so mapapalitan na to ng do, no? 등산도 하고 캠핑장에서 캠핑도 할 거예요. Yan ay magiging sagot niya. Okay, so ito na siya. 등산도 하고 캠핑장에서 캠핑도 할 거예요. Ayan. So, that's for our 말하기. So, practice ng speaking. So, yung continuation ng ating speaking, sabi, no, 여러분은 휴가에 뭐 할 거예요? Ano daw ang gagawin mo sa iyong bakasyon? Ayan. 어디에 갈 거예요? Saan ka daw pupunta? Where will you go? 이야기해보세요. So, sabihin natin ako yung sasagot, no? Ang gusto kong sabihin is, yung mga gagawin ko muna and i-apply natin yung natutunan natin ng mga grammar. So, kanina, yung go na grammar, sabi, no, 두 가지 이상. So, ibig sabihin, 2 or more. So, hindi lang kailangan 2 lang lagi. Pwedeng 3, pwedeng 4, kung hanggang saan yung list mo, 'di ba? So, ako kunyari, gagawin ko siya 3. Yan. Kasi yung mga nasa example natin is puro 2 lang, no? So, gawin natin 3. So, sabihin natin,
sagutin muna natin yung 어디에 갈 거예요. So, it doesn't matter kung ano yung unang gusto mong sagutin, no? So, 저는 제주에 갈 거예요. kunyari punta tayong 제주. 제주에 갈 거예요. Yan. So, na-apply na natin yung future tense of the verb, no? 갈 거예요. Next, ano-ano yung mga gagawin? So, una, gusto kong sabihin, mag-swimming. So, 바다에서 수영, tapos yung instead of 수영을 해요, yung ko, gagawin kong do. 수영도 하고, so 수영을 하다, 수영을 하고, tapos yan yung verb 1 ko. Okay? Yung kasunod na action or verb number 2 ko, sabihin natin na boat. So, bedo, instead of be를 타고, sasabihin ko be도 타고. Okay? So, yung sasakay din ako ng boat, bedo tago, dinagdagan ko ulit ng go, yung tada. So, ito na yung action number 2 ko. So, di ba sa mga previous example natin, hanggang dito lang no? Pagdating dito sa bedo tago, nagiging bedo tal koyeyo. So, tayo, dadagdagan pa natin ng isa. So, yung last na gagawin ko is kakain ng masarap na pagkain. So, 맛있는 음식도, so instead of 맛있는 음식을 먹어요, ang gagawin ko, 맛있는 음식도, tapos if future tense ko na, 먹을 거, isin natin, 먹을 거예요. Ayan. No, diba? So, possible yung tatlo. Okay? So, ito na yung last. Ayan. So, 바다에서 수영도 하고, 배도 타고, 맛있는 음식도 먹을 거예요. So, ano yung sabi ko dyan? Mag-swimming ako sa dagat, tapos, ayan, mag-swimming ako sa dagat, saka sasakay din ako ng bangka, at saka kakain din ako ng masarap na pagkain. So, yun yung sinabi ko. So, punta tayo sa listening. So, dito, si Jason daw at si Ramin yung nag-uusap. Jason 씨와 Ramin 씨가 이야기해요. So, pakinggan natin maigi yung kanilang usapan. Sabi sa number 1, Ramin 씨의 방학 계획이에요. So, yung mapapakinggan daw natin ay babanggitin yung 방학 계획. So, 계획 is plan. Yung plano ni Ramin sa kanyang vacation. Okay? So, pag tama daw, 맞으면 circle, 틀리면 X haseyo. So, ano yung mga papakinggan natin? Number 1, 한국어 말하기를 연습해요. So, isa ba to sa mga plano niya? Mag-practice. So, 연습해요 is to practice. Okay? Practice ng pagsasalita ng Korean. Okay? Practice speaking Korean language. Tapos, number 2, 고향 친구를 만나요. So, isa din ba sa plano niya is i-meet yung kanyang mga kababata or childhood friends. So, tingnan natin, no? Mamaya, pakinggan natin maigi. Then, number 2, si Jason naman. Jason 씨는 방학에 무엇을 배울 거예요? So, ano daw ang gustong matutunan ni Jason sa bakasyon? Okay? So, 한국말, Korean language, or yung pagsasalita ng Korean. 한국 노래, so yung Korean songs. 한국 춤, Korean dance, or 한국 요리, pagluluto ng Korean food. So, pakinggan natin yan maigi. 듣기. 제이슨 씨와 라민 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 라민 씨, 방학에 뭐 할 거예요? 친구하고 한국어 말하기 연습을 할 거예요. 제이슨 씨는요? 저는 한국 요리도 배우고 운동도 할 거예요. 그래요? 재미있겠어요. 제이슨 씨, 방학 잘 보내세요. 라민 씨도 방학 잘 보내세요. Ayun. So, ito yung mga nanote ko. Mabilis lang, no? So, sabi ni si Ramin muna, no? Sabi niya, 친구하고 한국어 말하기를 연습할 거예요. Sabi niya. So, magpa-practice daw siyang magsalita ng Korean language with friends.
Yon. So, yun yung sinabi niya. Magpa-practice kasama yung mga kaibigan niya na magsalita ng Korean. Pero hindi niya sinabing imimit niya yung kanyang mga kababata, no? So, X yung number 2, tapos circle yung number 1. And then, si Jason naman, ang sabi niya, ang gusto niya daw matutunan is yung pagluluto ng Korean. Hanggung Yori and Undongdo Halkoyeyo. Dinagdag niya yon. Mag-workout din daw siya or mag-exercise. So, sagot natin dito is number 4. So, that's for listening. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.